Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y Kanyang ililigtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan para kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari pinapunta uli ang ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at pinatay. Isa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang pinakamamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon, at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kautusan o sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang din natin o ginugunita natin si San Justino, isang martir ng simbahan. At si San Justino ay yung isa sa mga tinatawag na apologist o gumawa ng apologetics o yung pagtatanggol sa doktrina at katuruan ng simbahan. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung talinhaga tungkol sa ubasan at may-ari nito at sa mga pinadalang utusan. At sa bandang huli, narinig natin, alam ng mga eskriba, alam ng mga saserdote, alam ng mga Hudyo na sila yung pinatatamaan sa talinhagang iyon.
At ang ibig sabihin kasi ng talinhagang iyon, ang tinutukoy doon ng mga utusan ay yung pinadala ng Diyos ng mga propeta at syempre yung kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tinutukoy doon ng mga kasama na pumatay ng bugbog sa mga inutusan ay yung mga Hudyo. Ibig sabihin noon, alam nila na sila yung pinatatamaan. Alam nila na sila yung mga hindi tumanggap at hindi nakinig sa mga propeta at sa ating Panginoong Hesukristo. Pero makikita din natin o pwede nating makita sa ating sarili itong mga Hudyo na ito. Dahil itong mga Hudyo, hindi sila nakanig sa mga propeta, hindi nakinig sa ating Panginoong Hesukristo, at yung naging bunga nun, nireject nila, hindi nila tinanggap mismong ang Diyos at ang tinuturo ng Diyos at ang pinapadala ng Diyos sa kanila. At may mga pagkakataon sa buhay natin na wala tayong pinagkaiba sa mga Hudyo na ito. Dahil may mga pagkakataon din na may pinapadala sa atin ang ating Panginoon para ating pakinggan. May mga taong pinapadala sa atin ang Diyos para tayo matuto. Pero minsan, katulad ng mga Hudyong ito, hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nakikinig sa mga taong pinadadala sa atin ng ating Panginoon. At ito na rin yung hamon sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Sa bawat pagkakataon ng ating buhay, o maraming pagkakataon sa ating buhay, kailangan nating matuto, kailangan nating makinig sa salita ng Diyos. At maraming pagkakataon, nagpapadala ng ibang tao ang Diyos sa atin para ating pakinggan at matuto. Pero sana, sa mga pagkakataon na nagpapadala ang Diyos sa atin, ng kapwa natin para tayo'y matuto, hindi natin ma-reject at tanggapin natin. Dahil kung minsan, yung hindi natin pagtanggap sa kapwa natin, ay hindi rin natin pagtanggap sa ating Panginoon. At nawa, manatili tayong bukas sa salita ng Diyos. Manatili tayong bukas sa kilos ng Diyos na minsan, dumadaloy sa kilos at salita ng ating kapwa. Amen.